Hey, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga kababayan. At ito na nga ang ating matinding pag-uusapan ngayon mga kababayan. Dahil, ito pong si VP Sara Duterte mga kababayan. Tinawag pong scammer ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Nako po, grabe Kayo po, anong masasabi nyo dyan mga kababayan? Sino ba ang totoong scammer? Sino ang totoong mga nangbudol, mga kababayan? Yan po ang ating katanungan ngayon na inyong dapat sagutin, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan ng mga balitang ito. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan. Maraming salamat po. Yung mga palaging nandiyan dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat po. At syempre kung bago ka pa lang, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section at click ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. At wag na natin patagalin. Gawa na natin ang reaction to mga kababayan. Ang sinabi ng ating Vice President Sara Duterte na di umano scammer daw po ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang tanong, sino ba talaga ang totoong scammer? Alamin natin yan sa balitang ito mga kababayan. Let's go. Budol ang mga pangako noong kampanya? Tinawag ng may katangian ng isang scammer si Pangulong Bongbong Marcos. Grabe, Nang katikit niya noong mga kampanya na si Vice President Sara Duterte. Dumipensa naman ang palasyo at tinanong ang bise kung sino ba ang tunay na nambubudol. Nakatutok. Sino ba talaga ang nambubudol, mga kababayan? Sino ang totoong nanloloko sa mga kababayan natin? Sino ang totoong nang i-scam sa mga kababayan natin? Sino po kaya, mga kababayan? Sino? Kayo na sumagot niyan. Kayo na magkomento dyan sa ibaba. Diba? Alam niyo naman siguro ang sagot na po dyan, mga kababayan. Diba? Kung sino ang totoong nang budol, sino ang totoong scammer, sino ang totoong nang gamit, mga kababayan, at sino ang totoong namumulitika. Sino po ba talaga? I-comment nyo na lang po dyan sa ibaba. Alright? Si Ivan Mayrina. He has the hallmark of a scammer. Ganyan isinalarawan ni Vice President Sara Duterte si Pangulong Bongbong Marcos sa panayam sa kanya sa Melbourne, Australia. In fact, he has not followed through with any of his campaign promises. And that okay, is so hindi raw sumunod ang ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang mga promises, mga babayan. At isa nga po dyan sa sinasabi nitong mga nasa kabilang parlor, mga kababayan, ay ang hindi daw po matutuloy ang pangako ang sinabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos tungkol po sa 20 pesos na bigas, mga kababayan. Pero ngayon, natatamasa na yan ng ating mga kababayan. Lalong-lalo na yung mga nasa laylayan at talaga ng mga kapos. Sila po, mga kababayan, ngayon ang nakikinabang diyan po sa 20 pesos na bigas na yan, mga kababayan. So, yan po nasagot na yung akusasyon na yan na kung saan sinasabi nilang hindi matutuloy. So, siguro isa yan sa sinasabing pang-i-scam ng ating Pangulo. Na-scam ba sila? Na-scam ba yung mga kababayan natin? Tuloy natin to. an example of the conflicts with regard to our president. And, budol in English is scam, no? Well, we are not. We're not surprised. Nasa Australia bise. Diba, actually ako magkokomento lang ako. Napansin ko lang din sa mga speech ni VP Sara Duterte, paano siya pahinto-hinto, mga babayan, Walang parang nag-iisip siya kung ano yung kanyang mga ibabato, mga isasagot. Parang walang specific, mga babayan. Basta ang target nila, ito opinion ko lang, mga babayan, ang target nila is parang kung paano
no, lahat ay maibubunto ng sisi sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No, actually ganyan kasi nangyayari talaga mga babayan, no. Mga dati pa ganyan din na nangyayari, no. Ibinunton lahat mga babayan ang nangyayari at ang problema ng bayan, no, sa dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. 'Di ba? Hanggang sa nakuha nila, no, yung loob ng taong bayan at nagawa nilang mapag-aklas sa pamamagitan ng People Power Revolution. No, yung EDSA 1, mga kababayan. 'Di ba? Pero ngayon, mukhang malabo na magawa 'yan. No, dahil mga kababayan natin nakatutok na lang, no, sa kanya-kanyang mga buhay. Ano bubuhay ng pamilya nila kaysa sumali sa mga ganyan, no, yung mga rally-rally na ganyan, mga kababayan, yung mga EDSA na ganyan. 'Di ba? Sayang lang Kasi yun nga yung meron na nagkomento niyan dati. No, na ang sabi, masama rin yung epekto, no, na yung ginawa nila na EDSA revolution na yan, mga babayan. Bakit kanyo? Pwedeng abusuhin. No, parang every time na lang na may mangyayaring o may hindi magugustuhan, no, o plano nilang patalsikin ng isang gobyerno o isang administrasyon, gagamitin nila ang EDSA People Power para mapatalsik sa pwesto. Diba? So, eto na nga, nangyayari na mga babayan na kung saan talagang ilang beses nilang pinapanawagan, no, na magkaroon ng EDSA People Power, diba? Pero hindi natutuloy mga babayan. At ginawa rin nila yan, no? Yung EDSA 2 sa dating Pangulong Joseph Estrada. Diba mga babayan? Pero may nagbago ba? Siguro natuto na lang yung ating mga babayan, no, na yung EDSA na yan, walang silbi. 'Di ba? Walang patutunguhan. Kahit anong gawin nating EDSA diyan, no, kung pare-pareho lang naman yung gagawin nila ng mga papalit, o baka mas malala pa, wag na lang. 'Di ba? Oh, balikan natin 'to. Well, budol in English is scam, no? Well, we're not surprised. Nasa Australian bise, kung saan dumalo siya sa rally para Hindi rin kami na-surprise, no, sa ganyang akusasyon. Hindi rin masusurprise talaga yung mga babayan natin. Dahil alam naman natin, no, na talagang galit na galit sila, no, sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba mga babayan? Hindi ko alam, no, bakit umpisa pa lang binabanata na nila yung Pangulong Bongbong Marcos? Di ba? Ano yung sino yung sumisigaw ng mga babayan na namumulitika, no? Pero during the early days o early years, no, na nakaupo ang ating Pangulong Bongbong Marcos, talaga namang pinagsisigawan nila mga babayan. Sinisiraan nila pilit yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Pilit nilang sinisiraan mga babayan, 'di ba? So, sino yung maagang namumulitika? Di ba? Ironically, di ba, yung mga sumisigaw ng wag mamulitika, parang sila yung mga maaga pa lang namumulitika na. Di ba? sa panawagang pagpapalaya kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito rin niya binatikos si Pangulong Marcos. I have problems with his performance as president. Di ba? May problema siya sa performance ng ating Pangulong Bongbong Marcos bilang presidente. Di ba? Performance ba o personal? No? Yun yung tanong Performance ba o personal na may problema si VP Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos? Dahil alam naman natin, no, na ang sinisisi nila, no, sa pagpapadala ng kanilang ama, dating Pangulong Rodrigo Duterte, no, diyan po sa ICC, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Di ba? So, mapapaisip kayo, personal ba yung galit na to ni VP Sara Duterte sa ating Pangulong Bongbong Marcos, o sa yung kagaya na sinasabi niya, sa performance lang? Di ba? Kayo na makakasagot niyan, mga babayan. And I have problems with the violations
of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Diba? Umamin din siya, no? Na yun yung isa sa problema niya. No, yun yung tinukoy niya, yung pagkakahuli ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba? So parang yung performance na sinasabi nila, scapegoat doon sa personal na galit, 'di ba? Ang palasyo may pabalik na tanong sa pahayag na ito ng bise. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Yun yun. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? Yun yun eh. Sino talaga ang nambubudol? Di ba mga kababayan? Ang biyaheng ito ng bise sa Australia ay kapat niyang biyahe abroad sa loob ng 1 buwan. Bagay na pinatutsadahan ng Malacanang. Sagot dyan ni Duterte. I am not on holiday for this trip. I am here to discuss with the Filipino community on ways forward for our country. To discuss daw mga kababayan sa Filipino community. Pero ano yung kanyang mga speech? Di ba? Puro paninira sa ating gobyerno. Ano yung mga nakasulat sa likod? Free Duterte now? So ano to? Nagpapalusot si VP Sara Duterte? No? Nagpapalusot siya na ito ay hindi holiday trip, kundi parang trabaho. Yung pinunta niya sa Australia, ganun ba? Trabaho ba? Ang Vice Presidente, yung siraan ang ating gobyerno? And of course, how we can push the administration to do more for our country. And the Philippine maano ko lang kung may gusto siyang gawin ng gobyerno, mga kababayan, bakit hindi siya makipagtulungan sa gobyerno? 'Di ba? Bakit hindi siya makipagtulungan sa gobyerno, sa Pangulong Bongbong Marcos? Kung may mga alam siya, may mga gusto siyang proyekto, may mga gusto siyang gawin, bakit hindi siya makipagtulungan? Ganun lang kasimple yun, mga kababayan. Kung gusto ninyong umasenso yung bansa, bakit hindi kayo makipagtulungan? Kayo mismo, ikaw mismo, Vice President. No? Government should not discount the contributions of the Filipino communities worldwide. Ngayong nalalapit na muli ang pang-apat na sona ni Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng bise na hindi siya muling dadalo rito, gaya ng nakaraang taon. I don't think he will be providing anything substantial about our country, and it would be best to spend that time with the Filipino community. Kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Kinumpirma naman ng bise na natanggap na ng kanyang kampo ang order na inisyu ng Ombudsman para sagutin ang reklamong isinampa ng Kamara kaugnay ng kanyang confidential funds. Inihahanda na raw ng kanyang mga abogado ang kanyang tugon. Okay, so yan mga babayan ito pa yung isang balita, kaugnay niyan mga babayan. Panoorin na rin natin, Sinagot na Malacanang ang mga bagong banat ni Vice President Sara Duterte kabilang ng pagtawag niya sa Pangulo na scammer. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Palace Correspondent Maricel Alili. Maricel, anong sagot dito ng palasyo? Inalmahan yan ng Malacanang. Dahil bukod dyan sa pagtatawag kay Pangulong Bongbong Marcos na budol ni Vice President Sara Duterte, kinwestiyon din ni VP Sara kung bakit umabot ng 16 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Gayong wala naman daw nararamdaman ng taong bayan na anumang proyekto. Pero ang sagot dyan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, itingnan din natin kung ano yung nangyari ng mga nakalipas na administrasyon. Itong 16 trillion
trillion pesos daw na utang ng Pilipinas ay mula pa nung nakalipos na administrasyon. At nung daw time ng Duterte administration, umaabot na ng higit 12 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Kung tutuusin daw, tumaas pa raw ito ng 115% nung administrasyon pa lamang na yon. Ang hirit pa ni Jose Castro ay mahirap talagang magpaliwanag sa mga nagbubulag-bulagan. Ika nga niya, ang hindi raw marunong tumingin sa pinanggalingan, hindi raw talaga malalaman ang katotohanan. Narito ang pahayag ni Jose Castro. Budol? Talaga? Hindi ko alam kung sino ba ang budol. Hindi natin alam kung sino ba ang nambubudol. Sa panahon, sa nakikita po natin na pagtatrabaho ng Pangulo, sa pag-uutos sa amin na focus sa trabaho at hindi pamumulitika, sino ba talaga ang nambubudol? At Maricel, ano naman ang naging reaksyon ng Palasyo sa sinabi ni VP Sara na dismayado siya sa performance ng Pangulo? Alam mo, hindi na nagulat dito ang Palasyo, Jiggy, dahil sabi niya, mahirap daw talaga. Ganyan daw ang nangyayari kapag hindi daw talaga chinecheck ang record ng Pangulo. Hindi na rin sila nagulat kung sinabi man ni Vice President Sara Duterte doon sa Melbourne, Australia na humihingi siya ng paumanhin doon sa mga sumama sa rally kung pinili man daw niya si PBBM na maging katandem nito noong nakaraang presidential elections. Tinanong din natin. Wala naman tayong ibang i-expect kasi talaga mga babayan kundi puro paninira na lang yung mga sinasabi ng Vice President ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos kasi baga yun na yung yun na yung nararamdaman niya ngayon, puro galit na lang di ba? Yun yung nakikita ko rito kaya yun na rin yung kanilang parang way para makabawi o makaganti sa ating Pangulong Bongbong Marcos o sa administrasyon na to, kundi siraan siya ng siraan, yung mga ginagawa ng Pangulo, sisiraan lang nila. Hindi ko alam may tawag sa mga ganong klaseng tao mga babayan. So, yun lang naman yung nakikita ko rito. Natin ang Malacanang kung ano ba ang tingin ng Pangulo tungkol doon sa pagti-team up ni na PBBM at ni VP Sara nung nakaraang kampanya. Meron bang pinagsisisihan dito ang Pangulong Marcos? Narito ang tugon ni Jose Castro. Wala po ako nadidinig sa Pangulo na siya po ay nanghinayang. Kung siya man po ay nakipag-team up sa Vice Presidente. Kung may nagsisisi man sa kanya ay maka-team up siya, it's their loss, not the President's. JD? Yan po ang ulat ni Maricel Alili live mula sa TV5. Yan mga babayan. So ito pa yung isang balita kaugnay niyan mga babayan na kung saan ay sinasabi netong si Vice President na wala raw siyang sama ng loob sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Aliwas doon sa kanilang mga kinikilos at mga sinasabi mga babayan. Wala siyang sama ng loob kay PBBM pero panay yung kanilang banat, diba? Panay yung kanilang pagtuligsa sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ko maintindihan anong klaseng pag-iisip meron yung mga ganun, diba? Baka meron nakakaalam dyan, kayo na mag-comment mga babayan. I have no ill feelings with him with regard to the political persecution that I am receiving from the administration. Political persecution na rin mga babayan. Because that is part of the life of a politician. Walang sama ng loob si Vice President Sara Duterte kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito ang binigyang linaw ng pangalawang Pangulo ng hingan ng reaksyon sa pahayag ni PBBM na bukas ito sa pakikipagkasundo sa mga Duterte. Sa ngayon wala pang natatanggap na anuman ang Vice Presidente sa panig ng Pangulo para sa isang pagpupulong o pag-uusap. Ayon sa Vice Presidente, sa kabila ng pagkakabuwag ng unity at paghahain ng kasong impeachment, nauunawaan niya na ang mga nangyari ay bahagi na ng buhay politika. Kung mayroon man aniya siyang problema kay PBBM, ito ay ang pagganap nito sa kanyang trabaho bilang punong ehekutibo. I have problems with his performance as president.
And I have problems with the violations of our fundamental law, our constitution, particularly with the rendition of former President Duterte. That was really an affront to Philippine sovereignty. Sagot naman ng Malacanang, paulit-ulit na lang ang isyong ito ng Vice Presidente. Nanindigan din si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na alam nyo yung mga ganong bato niya ni Vice President, parang ano tawag natin, tama si Yusek Claire, paulit-ulit na, di ba, parang sirang plaka, in short, parang sirang plaka na lang yung mga bitaw ni VP Sara Duterte. Di ba nagsasawa yung mga parang tuwan-tuwa sila sa gano'n? Yung mga DDS. ang tanging nais ng kasalukuyang administrasyon ay taong nagtatrabaho at mabilis umaksyon. Kung wala pong nakikita ang Vice Presidente na maaaring gawin ng Pangulo, ganyan po talaga ang mangyayari kapag po hindi binubukas ang isipan at ang mata at ang puso para sa taong bayan. So, kung hindi po talaga siya makikinig at hindi niya po titignan ang mga records na nangyayari sa gobyerno, wala po talaga siyang malalaman. Samantala nanawagan din si VP Duterte sa kasalukuyang administrasyon na ipatupad ang 2016 Arbitral Award sa pamamagitan ng diplomasya sa halip na umasa sa mga sandata mula sa ibang bansa. We already won in the Arbitral Award. We already have an award from that case that we filed with using the UN. Ang problema kasi mga kababayan, hindi ba nakikita ni VP Sara Duterte na na hindi yan tawag dito? Hindi yan kinikilala ng China. 'Di ba? Yung kanyang sinasabi mga kababayan daanin sa usapan, no? Pero hindi kinikilala ng China yung arbitral ruling eh. 'Di ba? Wala bang alam to si VP Sara mga kababayan sa nangyayari diyan sa West Philippines? Convention on the Law of the Seas. Hindi yung kikilingan mo ang isang foreign power, papapasukin mo ang mga missile ng foreign power sa bansa mo na alam mong kinaiinisan noong kalaban niya na wala ka namang kinalaman sa gitgitan nilang dalawa. So, parang sinasabi niya mga kababayan, wag na tayo invest sa mga armas. No, sa mga barko, hayaan na lang natin yung pangaharas ng China, pambubuli ng China. Ganun ba? Nagbabala rin si VP Sara laban sa pagpayag na maging sunod-sunuran ang Pilipinas sa geopolitical tension ng ibang mga bansa at iwasang madamay sa isang hidwaan na hindi naman kasama ang bansa. That is not independent foreign policy. Yung problema natin sa West Philippine Sea do not make up our entire relations with China. And so therefore, there is no reason for you to lean towards the US. You have to always stay in the middle because you are not a part of the bigger conflicts. Sana pwede ba natin tanongin itong mga nakikinig dito? No? Sang-ayon ba kayo na pumapanig si VP Sara sa China? Sinasabi niya kasi gumitna ang Pilipinas, mga babayan. No? Pero kung makikita natin, mas pabor siya sa China, no, kaysa sa Amerika. No? Mas pabor silang kumampi tayo sa China, mga babayan. Yun yung katotohanan dyan. So, sino ngayon yung nambubudol? Diba? Sino ngayon yung budol, mga babayan? You always stay in the middle. Dapat yan, kaibigan mo lahat. Huwag kang kumampi. Dahil hindi mo naman problema ang problema nila. Hindi mo naman away ang away nung isa. Jed Neresin. Diba mga babayan? Sino ang totoong budol? Alright, so yan muli. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong mga komento kung sino po ang totoong nambubudol mga babayan. Okay? Alright, so yan muli. Maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na nakasuporta dito sa ating channel. Kita-kits tayo sa ating next video upload.
Ito po muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs TV. Shoutouts tayo sa mga bago natin subscribers dyan, sa mga palaging nandiyan dyan, sa mga followers natin, sa mga masisipag, no, na likers ng ating mga videos. Maraming salamat. Okay, so kita-kits tayo. Peace. I'm out.